Lahat to ginagawa ko para sa mama ko. Kasi bagay na pinangako ko sa kanya bago siya malagutan ng hininga nung gabi na yon, I can still remember, matuto pa rin ko yung pangarap ko para sa'yo. Yung bagay na hindi natin natupad, ngayong nabubuhay ka pa, tuto pa rin ko. Tuto pa rin ko no matter what happens. Kasi wala huling salita niya sa akin, anak, galingan mo palagi sa music mo. Gagi. Pumibilin siyang ganun, naingatan ko yung girlfriend ko, si Kirsten, tas yung papa ko. Saka galingan ko palagi sa music ko. 2 days after siya mamatay, may concert ako sa Skydome with the House of Collab. And gustong-gusto niyang pumunta doon. May ticket na ako para sa kanya. Gusto niya naka-wheelchair siya habang dinadialysis siya and may mga dextro siya. Pero hindi siya pwede. And then 2 days later, ayun, pumanaw siya. Sakit lang. Wala man lang ako nagawa. Kaya, ayun, yun din pala. Kaya wala man lang ako nagawa sa side na yun. Sa part na yun. Kaya ako din siguro nagawa yung 1A kasi palpak na sa pamilya, pati na rin sa kaibigan, pati ba naman sa pangarap. Palpak na ako sa aking sarili, ultimo sa aking paligid. Ayoko na mag-ising. Kasi parang, what would I do without my mom? But yeah, natutunan ko na lang, utik-utikin na tanggapin na ang grieving party talaga yan ng life eh. And ganun talaga eh. Lahat naman tayo papano sa mundo, may mauuna lang talaga eh. It just so happened na nauna yung mama ko. And I wish nung nabubuhay siya, nagawa ako lahat ng dapat kong gawin. Nung nabubuhay pa siya, but it's too late. So, kaya din nabuo yung 1A. Yeah, isa din yun sa, reason kung ba't ko nabuo yung 1A. Kumbaga nag-halo-halo eh. Isa lang yun sa parang umbrella lang yun ng topic. So, paano talaga inopen up yung sarili mo? Inopen up ko siya. Naging raw, authentic, and vulnerable ako. But I think it's better to be real. Then, kinikimkim ko yung kung ano talaga yung tunay ko nararamdaman, which not most artists can do. But I was willing to. And you're gonna go there. Yes. And they're about to witness. And they're about to understand more about who Gemma Santiago is off camera. Not only as a musician, but bilang as a person, yes. Yung normal human being, yung mga typical na pinagdadaanan ng tao. Thank you so much lahat na nakikinig sa music ko. And of course, grateful ako. Yung dala-dala ko siya lagi hanggang sa pag-angat ko. Hindi mo sila makakalimutan. At of course, it will always be there. And sila yung naging pundasyon ko. Without them, I'm not here today. So, always grateful po talaga ako sa pinanggalingan ko, yung mga humble beginnings ko.